today's video, I will be doing another cushion review. So last time when I did a review on Hera UV Mist cushion cover, I mentioned na I want to have a cushion serye. Actually, my main objective lang naman is to compare yung iba't ibang cushion na gawa ng iba't ibang countries. So, since si South Korea talaga yung nag-release ng napakaraming cushion brands, gusto ko siyang i-compare and tingnan kung ano ba yung magandang cushion or cushion brand or saan siya gawa or galing. So, for today's video, I will be reviewing a cushion that is made in Japan. Yan. So, this is called the Ion Cushion from the brand FlowFushi. So, if you want to know my take on this product, please keep on watching and let's get started. And so now I will show you the product. By the way, don't mind my hair kasi hindi talaga ako nagsusuklay ng hair right after maligo because of my hair fall. Medyo marami akong mag-hair fall. Ayan, so kailangan kong lagyan ng hair velcro lang muna para hindi naman sumabog yung aking hair all over my face kapag nag-a-apply ako ng makeup. So, ganito ang itsura ng packaging ni FlowFushi Ion Cushion. Ayan. So, shining, shimmering, splendid ang kanyang packaging. Very neat. Tapos, when you buy it, meron siyang kasamang ganito. Parang booklet of their product. So, hindi lang yung cushion yung nakalagay dito. Nandito lahat yung kanyang mga products. So, ayan. So, ito, parang concealer yata to. Hindi ako sure. Pero parang, kasi wala siyang English translation, so hindi ko rin siya magagamit. Tapos, ayan, may mascara, merong eyeliner. Since ito rin ay pabili, nakaipit dito sa booklet na ito ang resibo. So, this FlowFushi Ion Cushion costs 3,456 yen. So, more or less, this is mga 1,700 pesos. So, for a makeup, for a foundation, for a cushion, or for whatever product that you'll be putting on your face, 1,700 is a bit expensive. For me, basta lumagpas siya ng 500, mahal na yon. So, I pray na ito ay maganda talagang product. Versus Hera, this is cheaper. Because si Hera is 1,900 pesos sa Althea, Korea. Hindi ko alam kung magkano siya sa Korea. This is nasa mga 1,700. Pero si Hera kasi meron siyang kasamang refill. This one, wala. Walang nakalagay na may kasama siyang refill. So, bakit ko siya gustong i-try? Kasi gusto ko rin i-compare yung cushion na from Korea, yung cushion na from Japan, and then a US brand cushion. I'm done with a Korean cushion. So, now, ito naman, yung Japanese cushion. This is the first Japanese brand cushion. This is the first cushion that was launched in Japan, na made in Japan. The shade that I got is 02 or beige. This is also available in light beige. This has SPF 32 PA+++. And ang nagustuhan ko dito, this is an anti-aging cushion foundation based sa mga reviews and description na nabasa ko online. Hindi ako nakapag-search ng YouTube reviews nito eh. Pero mga blogs and product description, ayan, nagbasa-basa ako. This also claims to have a light coverage and dewy finish. So, let's see. So, dito ko siya i-open. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. Makikita nyo yung setup ko kasi parang mirror yung kanyang packaging. Ang ganda ng color, no? Yung packaging talaga yung habol ko dito. Parang siyang egg. So, yung shape niya, ayan, para siyang egg, hindi siya circle, hindi siya round. Tapos, sa likod, merong nakalagay, pero hindi ko naman mababasa because it's written in Japanese. Ang nakalagay dito na English ay made in Japan, 20 grams, and then yung cover na 02. So, may logo siya dito na FF. Pinipress siya dito to open. So, ano? So, meron siyang mirror. Black ang kanyang sponge. Ang liit. Liit lang yung sponge niya. And then, dito sa lagayan ng sponge, meron ulit na logo.
Tapos, pag ganito ang kanyang mag-open. Tanggalin natin siya. Ayan. So, i-remove ko na. Ito ang kanyang itsura inside. Yung amoy niya, alam nyo, hindi kasi ako talaga magaling sa mga scent. Basta hindi naman matapang yung kanyang scent. Bango nga eh. Bango nga ako. So, i-apply ko na siya. Yung face ko, meron na siyang moisturizer. And then, naglagay na din ako ng primer. Primer that I used is this one. Ayan. This one is from Elizavecca. Their Skin Layer Primer. So, naglagay na ako yan. Kaya, pwede na tayo mag-start. Put on the cushion. So, nilagay ko siya dito. And, saktong-sakto yung kanyang sponge. Okay. Oh my gosh, ang dami. So, ganyan. Merong mga, ayan, nilagay ko na siya. At meron sa side. Tapos, here, sa gilid, parang lumabas yung, foundation. But anyway, ilagay ko na dito ako magsa-start para hindi masyadong concentrated sa under eye. Dito lang muna sa area na to. And dyan meron akong pimple. Ate. Ayan. So, nakita niyo ba kung gaano siya kaputi sa face ko? So, ayan yung merong cushion. Ito yung walang cushion. Maputi siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Pero, kung gusto kong gumamit ng ganitong cushion, wala naman akong choice. Kasi, kung light beige, edi, mas maputi pa siya dito. Though, si Hera, ganito din siya eh. Pero kapag very easy to blend naman siya, blendable, so, kinakaya naman. So, I think ito, magagawan din naman siya ng paraan. Sa coverage niya, ayan, nakikita ko pa rin yung aking mga dark spots. Tapos, alam nyo ba na ang dami pala ng isang point, yung ganon. Kaya niyang i-cover yung buong face ko at pwede mo pa siyang ipang second na patong. Kaya, ang pinang-blend ko sa kanya ay separate na egg sponge. Kasi nga, hindi pwedeng ito yung ipapang, ko. Dahil nga half of my face lang yung aking nilagyan. So, pag siya yung, itong isang to, ito yung aking pinang-blend. Papatong lang siya ng papatong. So, gumamit ako ng ibang sponge to blend it. So, lalagyan ko na yung buong face ko. Tingnan natin. Okay? Ayan. So, na-apply ko na siya sa aking buong face. And, alam nyo ba, ito yung talagang a little goes a long way. Yung isang pump ko na yon, na-cover niya na yung buong face ko, pati yung neck. Tapos, ayan, yun na yung kinalabasan niya. So, parang ang tipid niya rin talagang gamitin. And, maganda yung shape ng sponge niya actually. Gusto ko yung shape ng sponge niya kasi, especially pag nilagay mo siya sa eye area, ayan o, saktong-sakto siya dun sa mga, sa dulo-dulo, sa mga sulok-sulok. Ganyan. Pati dito, ayan, ganyan. Kasi yung shape niya nga is, ganyan, pang egg. Pero, hindi ko siya bet ipang blend. Kasi parang, pag ginanong ko siya, tapos nilipat lang yung product, tapos may mark siya. Kaya, hindi ito yung ginamit ko to blend yung foundation sa aking face. Gumamit ako ng beauty blender or ng egg sponge para ma-blend siya. Kasi, hindi ko siya type. Pero maganda yung shape niya sana. Yan. Tapos, yun nga, as I have said, yung isang press mo na ganun. Hindi yun sobrang diin na. Parang siguro kaya nag-speed lang siya or nag-lip din sa gilid kasi first time ko siyang i-gamit. Yun. Tapos, ang napansin ko sa kanya, yung consistency niya, malabnaw siya. Hindi ko sure kung dahil first na pump ko yun. Pero yun yung napansin ko sa kanya.
Tapos, using the egg sponge, madali siyang i-blend. And yun nga, yung konti na yun, kaya niya na i-cover yung buong face plus the neck. Yan. So, with regard to the coverage, nakikita nyo pa din yung aking mga dark spots. Tapos, ayan, meron pa rin. So, itatry ko pa rin itong lagyan ng concealer. Pero mamaya magde-decide ako kung i-set ko siya ng powder. Tapos, yung kanyang feel sa face, hindi ako nalalagkitan. At pag hinawakan mo siya, ganyan, may tunog. Parang, no, dumidikit-dikit din siya sa face, ay sa kamay. Naku, nakakatakot. Baka naman nagkaroon ako ng mark. Baka kasi pag ginanon ko, tapos pagtanggal ko, mayroon ng, handprint sa pisngi ko. Kaya kasi may tunog nadikit siya. Pero yung pakiramdam ko sa face, hindi naman ako nalalagkitan. Ayan. So, sa ngayon, hindi ako nabibigitan, hindi ako nalalagkitan. Pero, I will finish the rest of my makeup first. And then, tingnan natin kung ano yung kanyang reaction. At kung masusolusyonan ko kasi medyo, ayan, diba, ang puti niya. So, tingnan natin. I'll be back. Okay, I'm back. I'm done with my makeup. Ito ang aking makeup for today. Ayan. So, para sa akin, okay siya. Na-blend ko naman siya. Nasolusyonan ko naman. Hindi na siya super puti. So, nagput ako ng bronzer, highlighter, contour, and yan. Hindi ko siya sinet ng powder. Nag-setting spray lang ako. Tapos, ayan. Versus Hera, parang mas dewy finish si Hera kahit na matapos na yung makeup ko. Ito, medyo hindi siya ganun ka-dewy. Papunta na siyang matte. Ayan. Pero, tingnan ko pa rin yung reaction kasi kakatapos lang naman. So, dahil lalabas kami, maiinitan ako pag papawisan ako. Kinakabahan ako kasi, alam mo, hindi ako mahilig mag-retouch. Hindi talaga ako nagre-retouch for the rest of the day. As in, kung ano yung ginamit ko, sinuot ko sa umaga, yun na yun hanggang sa makauwi ako ng bahay. So, ang nagiging problema ko, kapag nag-cake ang foundation ko, or meron siyang hindi magandang reaction sa aking face, yun yung nagiging problema ko lagi. Hindi ko alam paano ko siya susolusyonan kasi hindi ako nagbabaon ng kahit anong pang-retouch. Pero titingnan ko, kaya nga gusto ko rin talaga makita yung iba't ibang cushion brands or foundation para alam ko kung ano yung gagamitin ko. So, sana hindi naman siya magkaroon ng pangit na reaction. Tingnan natin mamaya. Titingnan ko, i-update ko mamaya. Hindi ko alam kung in the middle of the day kaya kong mag-update. But definitely, pag uwi namin, yun, tingnan natin kung ano yung magiging itsura ni FlowFushi. So, ayan. Yun siya. Ng malapitan. Pasensya na sa pores. Wala tayong magagawa dyan. Okay. But overall, happy naman ako sa aking look for today. Yung aking makeup. Yun. Sana mag-survive si FlowFushi. So, I will keep you all posted. I'll be back. 80,000 impressions later. Okay, hello everyone. I am finally back. Alam niyo ba na ako'y inaantok na? Kasi it's already 12:15. As in, madaling araw na. And, hindi na madaling araw. As in, hating gabi na pala. So, nag-start ako, natapos ako mag-makeup kanina ng around 10:30 a.m. So, 14 hours na akong naka-makeup. Inaantok na ako. Gusto ko na talaga maghilamos. And, natitempt na akong wag nang mag-vlog. Pero kasi nasimulan ko na kanina, sayang naman. So, ang aking judgment dito sa ating FlowFushi Iron Cushion is, okay, first, ayan. So, ito ang lagay ng ang panahon. Napansin ko na mas nakikipaglaban ng aking concealer than my cushion. Kung mapapansin nyo, yung aking eye area ay
concealed pa. And, well, long-lasting ang ating cushion. And, luckily, ayan, ang saya ko kasi hindi siya nag-cake sa aking face and hindi siya nagkaroon ng negative reaction sa aking concealer. Gusto bang malaman kung ano yung concealer na gamit ko? Anyway, usually kasi, pag hindi nagmamatch din yung concealer na gamit ko sa foundation, sa BB cream, or kahit ano pang inilagay ko sa face ko, yan, dun ako talaga rin nagkaka-problema. Kasi, ayan, nagbubuo-buo yung concealer, yung foundation, ayan, nagpapatsi-patsi sa mukha. But ito, luckily, hindi siya naggaganon kanina nung nasa labas kami. Pero alam nyo, between Hera and this one, feeling ko si Hera yung mas gagamitin ko pa din. Although, hindi ako masyadong nag-oil. Sa long-lasting effect, check, pareho sila ni Hera. Sa coverage, mas gusto ko yung coverage ni Hera over FlowFushi. Sa ano ba? And then, sa packaging, mas maganda si FlowFushi. Ang ganda ng packaging niya. Very elegant, very chic. Simple but chic for me. Pero yung sponge niya, sabi ko nga kanina, hindi ko siya magagamit pang blend. Hirap ako kanina na i-blend yung foundation sa aking face using that sponge. So, kailangan kong gumamit ng ibang beauty blender. Unlike kay Hera, yung cushion ay yung sponge na kasama ng Hera cushion. Yun na yung, hindi na ako gumagamit ng ibang blender, ng ibang sponge. Yun na siya, yun na yung pinang-blend ko. Yun, so, okay. Sa price, mas mahal si Hera, but si Hera, meron siyang kasamang refill. So, parang 30 grams yung makukuha yung cushion foundation. Unlike kay FlowFushi, cheaper by parang around 200 pesos kung based dun sa pagkakabili. But, wala siyang kasamang refill. 20 grams siya. So, lamang ng 10 grams yung si Hera. So, mas mura. Parang mas mura pa rin si Hera, diba? Ayun. But overall, sa aking skin, okay siya pareho. Yun lang, kung kailangan kong mamili or if I need to repurchase, kay Hera ako. But, maganda yung claim ni FlowFushi about the anti-aging function. So, that's what I can say about the FlowFushi. Again, maganda siya. But, if I need to choose between the two, I'll go for Hera pa din. So, that's all for today. Next time, i-review ko and ita-try ko si Maybelline. I think Maybelline naman for the US brand. Tapos, ayan. So, hindi ko alam kung kailan, pero sana very soon. So, yan. Thank you for watching. I hope you enjoyed watching this video and sana meron kayong napulot para makatulong for you to decide if you're gonna buy this brand of cushion or what to buy. Yan. Yan. So, thank you again for watching and please, if you like this video, give it a thumbs up, comment, and don't forget to subscribe to my channel. See you again on my next video. Inendok na talaga ako. Good night. Bye-bye!